Ang panghuling SHS muna natin ang kwentuhan natin ngayong buwan na ito at heading na naman tayo syempre sa next month at sana abangan nyo pa rin po ang segment na ito guys. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang kwento lalong-lalo na kina Jazz, si John at si Lenser. Lahat ng yan ay galing po sa Sindax Stories 2008@gmail.com. Medyo may kahabaan ito guys, talagang susulitin natin dahil panghuling episode muna natin ngayong Nobyembre. Okay? At sana ay nasusundan nyo once again ang ating November series na ang Dalawang Anino ni Satanas. Papunta na tayo, heading na rin tayo sa finale at sana ay na-enjoy ninyo yung buong serye at yung buong kwentuhan natin dyan. Kung full episode ang hinahanap mo para po sa ang Dalawang Anino ni Satanas, abangan nyo na lamang po yan. Okay? Ang lahat ng ito syempre napapakinggan ninyo dito sa Hilakbot ay walang iba kundi hatid ng kape ni Lola Trinidad. Drip and steeped coffee. Drip po ay yung black packaging. Steep yung red packaging po natin. At hindi lamang yan, meron na rin po tayong mga sulit tipid pack at ang solo pack. Kaya kung halimbawa man guys ay nagtataka kayo kung ano-ano itong mga binabanggit natin, mainam puntahan nyo na lamang ang Kape ni Lola Trinidad Facebook page at sa Hilakbot Facebook page din po natin dahil nilalagay din, ini-insert din natin doon mula sa description yung direct blue link ng ating online shops. Okay? So para maka-order ka na, lalong-lalo na ngayong paparating ng Disyembre, big discounts po ang dapat ninyong abangan. Okay, heto na tayo sa ating kwentuhan mula po dito. Umpisahan natin kay Jazz. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ayan, pero bago nga pala natin puntahan itong kwento ni Jazz na munti ko na makalimutan dapat kahapon pa to. Maraming salamat nga pala kay Ma'am... Ito, babanggitin ko na lang yung real name mo ha. Christine, pero hindi ko na full name. Hindi ko na kukumpletuhin. Basta kilala mo na ako sino ka si Ma'am Christine. Maraming salamat sa nakaraan na syempre pamerienda, pakape, pabiskwit sa ating Hilakbot production team. Maraming salamat. Malaking bagay po yung inyong... pagpapakape at pagpapabiscuit siyempre sa ating production team. That's why talagang napursige din ngayong November yung ilan sa mga episodes natin na napending na for how many months. So maraming salamat sa mga katulad nyo ma'am. Talagang hindi ka namin makakalimutan. At sana ay alam mo yon, tuloy-tuloy lang kayo na kumapit sa matigas at humimas ng madulas. Okay? So ayaw man niyang magpasalamat kami pero hindi kasi pwedeng hindi eh. So kilala niyo naman po kami Ma'am Christine. Anyway, ito na tayo sa ating kwentuhan. Si Jazz ang umpisahan natin. I'm one of your solid fans since the month of September taong 2010 pa. I was really captivated dito po sa segment and I was hoping and praying that you will read my story. Just call me Jazz. Kasalukuyan po Sir Red ay residing ako dito sa Davao del Sur. My story that I will be sharing is about my past experiences in my province which is in Barangay Dado po ba o Dado. Alam naman natin na maraming kababalaghang nagaganap kapag nasa probinsya ka. Hindi ko talaga malilimutan yung minsang encounter namin sa White Lady sa mismong paaralan namin Sir Red. Ako'y 15 taong gulang nung mga panahong iyon. Nang sandali na maganap ito ay inutusan kasi kaming maghintay sa faculty kasi meron pa pong ipinapagawang schoolwork yung aming guro nang biglang may napansin akong kakaiba sa office ng aming principal. Sa may gawing bintana ay makikita mo ang buong opisina. Sa faculty po matatagpuan ang opisina ng aming principal kasi nung time na yon Sir Red. Kaya napansin ko na parang may isang babaeng nakaputi at nakatayo at mistulang nakatitig lamang sa akin. Hindi ko siya pinansin kasi baka isa lamang ito sa mga bagong guro ng paaralan. Naghintay po ako ng ilang minuto na biglang sumama ang aking pakiramdam at para bang nanghihina ako ng walang dahilan. Hanggang sa umuwi na lamang ako at hindi ko na po talaga nahintay pa yung aking guro na sadyang nagchichismisan pa sa sasabihin ko na sadyang nagchichismisan pa daw sa library.
Sa library pa talaga nagchichismisan tong mga to. So, nang makauwi ako agad, sinalubong ako ng aming aso at tahol ng tahol sa akin. Ewan pero parang naninibago siya sa akin. Siyempre dahil medyo masama yung pakiramdam ko o sumama yung pakiramdam ko nung hapon, hindi ko na lamang po pinagtuunan ng pansin yung aking aso at agad na ako tumungo sa loob ng kwarto upang makapagbihis at makapagpahinga. Kinabukasan noon, Sir Red, ay hindi na po ako nakapasok. Hindi ko nga din po ma-explain kung bakit ganun na lamang yung panghihina ko. Tapos nung kinahapunan ay tumaas ang aking lagnat. Hanggang sa napag-isipan ni na mama na ipa-check up na lamang ako at yun nga po ang nangyari. Niresetahan man ako ng doktor pero parang yung mga gamot, Sir Red, ay walang effect. Naging matamlay at mistulang lupay pa yung buo kong katawan hanggang sa sumapit ng 3 araw. Wala pong nagbago sa pakiramdam ko hanggang sa tiningnan ako ng aking lola at hinimas po niya ang aking paa at bigla na lamang siyang lumabas at para bang masinsinan niyang kinausap sina mama. Hanggang sa napansin ko na may isang taong dumating kinabukasan. Tiningnan po niya yung aking kondisyon. Nagulat na lamang ako sa nalaman ko dahil ang sabi po pala niya bilang pagpapakilala, isa siyang manggagamot. Mas lalo po akong nanghilakbot sa inamin niya na nabati daw ako ng isang kaluluwa. Humihingi ito ng puwersa sa akin kaya ako ay nanghihina at isa talaga yon sa hindi ko malilimutan. Para nga din pong laging nagpiplay sa isipan ko yung sinabi niyang iyon at para bang umaalingaw-ngaw pa nga, Sir Red. Wag na wag ko daw hahawakan sa aking panaginip ang isang tao na nakaputi. Just in case makita ko daw ito sa isang panaginip ko. Ito daw ay yung ligaw na kaluluwa. Sa moment daw na hinawakan ko yung kamay niya, ay para bang binigyan ko daw siya ng karapatan na pwede nilang magamit ang aking katawan. Isa pa sa mga sinabi ng albularyo, Sir Red, ay may tsansa din daw po na babalikan ako ng kaluluwang iyon sa kahit na anong panahon. Nagamot naman po ako sa awa ng Diyos at kinabukasan ay nakapasok ako. Habang tinatype ko nga ito, Sir Red, ay talagang umaakyat daw ang kanyang balahibo. Saan? Sa second floor? Sana po'y mabasa at lubos na gumagalang. Ako po si Jazz. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. So parang may tendency ng sapi, ganun ba yung itsura nito? Or parang, di ba parang iti-take over niya yung katawan? Di ba? Parang ganito ba yung mga mangyayari katulad doon sa senaryo, mga ilang senaryo doon sa double exorcism nila Father Marcus sa ang 2 anino ni Satanas? Nako, kung hindi nyo pa talaga napapakinggan, huwag nyo na hintayin na mag full episode. Nako, dapat pakinggan nyo yung mismo mga per episode natin para masundan ninyo yung build up ng story at yung pinaka-flow at lalong-lalo na once again, dapat napakinggan nyo na muna ang batang ipinanganak sa haunted house at yung full episode din ng Ang Bayang Naglaho. Dahil sabi ko sa iyo, malalaman nyo kung bakit at kung bakit hinihikayat ko kayo na pakinggan muna yon bago ninyo mapakinggan o pakinggan ito pong ating current na series, which is yung Ang 2 Anino ni Satanas. So kapag may mga ganito kasi guys, lalong-lalo na balikan natin yung kwento ni Jazz. Ano sa palagay nyo? Please i-comment nyo na lamang po dyan sa baba ng video ito kung ano yung nalalaman ninyo tungkol dito sa naganap kay Jazz. Sabi niya dito kasi parang alam mo yung parang napag-tripan siya, natipuhan siya ng isang kaluluwa. Diba? Although, itong sabi isang kaluluwa, sabi niya nabati na isang kaluluwa pero hindi mo binanggit kung na-identify ba siya as lalaki or babae din. Diba? May ganito pala, actually guys, sa dinami-dami na ng mga nabasa ko, ito hindi ako magsusugarcoat. Totoo to, na ngayon ko lang din narinig yung tungkol sa parang nabati ng isang kaluluwa na
alam naman natin, syempre magkakalagnat ka, di ba? Lalo na kung bata ka talaga, as in paslit. Pero ito, nasa high school level na ata si di ba kung hindi ako nagkakamali. Tapos sabi niya, nabati siya ng kaluluwa at mistulang humihingi ng puwersa sa iyo. Kaya ka nang hihina. Ganun ba? So may tendency, ang alam ko kapag ganito may tendency na parang alam mo yung magkakaroon ng switch. I mean yung para bang gustong angkinin ang iyong katawan, yung physical na katawan mo. Diba? Tapos kung ano man yung mangyari, mas or parang hindi mo aasahan, it's beyond your imagination, diba? Kumbaga, diba? Correct me if I'm wrong, parang ganun take over yung gustong mangyari ng kaluluwa. Sa pagkakabasa ko, kung pagbabasehan ko rin yung kwento sa atin. Diba? Tapos may chance daw naman na naginip ka at magpapakita sa'yo. Diba? Tapos pag hinawakan mo, yun na yun. Ending na ng buhay mo, di ba? Parang ganun. So kahit paano, ikaw din, balikan mo kami ng iba pang mga update kung meron pa ba na nagparamdam o nagpahiwatig sa'yo ng ganito or naulit pa ba or naging effective na all the way yung iginamot sa iyo nitong albularyo. Okay? So sana malaman natin yan. Ganon din sa mga magsisend ng kanilang mga kwento. Once again, open po 24/7. Basta mag-send na po kayo, wag nyo na lang tanungin na pwede ba mag-send or saan ba magsisend ng story. Basta lagi nyo tandaan, pwede pong i-PM via messenger sa ating Hilakbot Pinoy Horror Stories Facebook page. At pwede naman din pong i-email kung halimbawa man hindi lang yung written output, kung sakaling mas magaling kang magsalita, mas magaling o marunong kang magkwento ng dire-diretso, i-record mo na lang kaya para may ibang boses din po tayo mapakinggan. Basta hindi nag-i-echo at hindi rin po syempre malinaw, ibig sabihin malinaw ang boses at hindi siya nasasapawan ng mga background noises. I-send mo yan sa sindakstories2008@gmail.com. Nasa description na po ng ating videong ito yung email na pagpapadalhan ninyo. And wait lamang po syempre sa ating mga update kung kailan po siya on air, may isasama sa isang compilation, basta magno-notify po kami. Okay? Next story naman po na alam ko syempre ay inaabangan na ni, sino ba to? Si John. Ayan, aka John. At ipinadala din sa same email na nabanggit ko kanina. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. So unang-una, nagpapasalamat ako sa Diyos sa buhay na ibinigay sa araw na ito at sa buong staff ng Hilakbot, especially sa iyo Jared, sabi niya. So ano to, first name basis? Sige sige lang. Sabi sa pagkakataon na ito, ibabahagi ko ang aking tunay na karanasan at favorite ko po ang segment na SHS at lalong-lalo na po yung story ninyo na yung bahay sa bukana ng ilog. Okay. Natatandaan ko, it's Kwentong Encanto yun. Based from real event yun. So ito daw yung kanyang karanasan. It was December 2010. Nang mapasok ako sa isang office lab dito sa isang lugar sa Mindanao. Hindi ko na lamang po sasabihin sapagkat local government unit po yung pinagtatrabahuhan ko dati. Sa ilang months at year po ay nararamdaman ko po talaga na merong kakaiba sa lugar. Kumakain kami nung time na mangyari yung first encounter. Nagri-ring yung telepono sa taas. Akala ko ay may tao kasi may nadinig akong ingay ng tik-tak na sapatos, sabi niya. Tik-tak o parang yung basta tunog ng takong, sabi niya. Nang tingnan ko po ay wala namang tao. Hindi lang po kasi isang beses yun nangyari sa Red, kundi maraming beses. At maging yung mga office mates ko, lalong-lalo na yung mga regular employee, ay parang hindi naman na pinapansin yun at sa pakiwari ko'y sanay na talaga sila. Pero kapag tinitingnan ko ang kanilang mga itsura sa tuwing naririnig namin yung parabang may naglalakad at may takong na sapatos, alam ko na meron silang alam na hindi lamang ikinikwento. Nang minsan ay nanalamin ako dahil tinitingnan ko ang mga bisit na tigyawat ko sa muka, ay may nakita akong babae na nakaputi at dumaan ito sa likod ko sa gawin ng pinto. Lumabas ako at tiningnan ito ngunit walang tao. At ang hindi ko makakalimutan ay nang minsan po'y nag-inuman kami. Nag-log out na kami sa biometrics sa office, so humiga muna ako dahil medyo lasing na
At doon po kasi ako humiga sa isang bakanteng kwarto sa opisina. Nakatulog ako ng saglit at naalimpungatan ako sa ingay ng dalawang lalaki na para bang nagtatalo sa labas. Paglabas ko ng kwarto ay wala na namang tao. Nakalak na rin po yung office namin noon. Iniiwan pala ako ng mga office mates ko. As in madilim ang buong opisina at sa nerbiyos o takot ko ay parang gusto ko na nga pong maihi. Pagkatapos noon ay nagmamadali na ako umuwi sa bahay and then later on napag-alaman ko na yung 3 regular employee na pala. Nalaman ko na yung 3 regular employee na pala ang namatay sa office na iyon. Yung isa daw ay inatake sa puso. Yung isa ay isang komplikasyon dulot daw po ng diabetes. At yung isa naman ay namatay dahil sa drug operation. Agent daw yun ng PDEA. Okay. Ito naman PDEA as in PDEA. Ito kasi in-spell niya kasi pedia, parang pediatric, parang ganun eh. PEDIA kasi. Wala ko PDEA. Ito naman si PDEA, di ba? Okay, so malalaman mo na parating na yung namatay na agent kasi dahil sa tunog ng sapatos nito. May mga kwento na umaandar nga daw po yung mga truck at yung mga heavy equipments. Pagsapit ng hating gabi kahit wala ng tao doon. Ang kwento ng mga guard at watchmen na minsan na naka-assign doon ay talagang totoo na may nadidinig daw silang ganoon pagsapit ng 12:00. Okay, so hanggang dito na lang daw. Maraming salamat at mag-iingat daw tayo. Kung loobin mo ng Diyos na mapili nyo ang story na ito, mag-reply po kayo at kung anong episode ito ipapalabas. Yes, tama po, mag-aano naman po kami. Salamat sa kwentong ito. Masyado maka-Diyos naman to si You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Baka mamaya ma-insecure na sa'yo si San Pedro. Maraming salamat at kahit papaano meron pa siyang mga pagdarasal sa umpisa eh. But anyway, maraming thank you din dito sa lahat na purchase na sa oras na ito ng kape ni Lola Trinidad. At sana nga po ay magkaroon din tayo mga live selling dyan sa Shopee at saka sa TikTok shop natin. Abangan nyo na lang guys at ganoon yung pati yung mga anunsyo natin. Lalong-lalo na ngayon, syempre sa puntong ito, Nobyembre, ay inaanyayahan ko na kayo na yung 12/12. Abangan ninyo mga malalaking diskwento po yan. Kaya wag nyo nang i-add to cart. Dapat talaga meron na kayong mabili bago po syempre maubos yung stocks natin. Limited stocks lamang syempre yung ating tipid sulit pack at yung solo pack natin yun ang pinakamarami. Pero alam ko mabibitin ka sa solo pack kaya puntahan mo na lang yung drip and steep natin na regular. At ang alam ko ngayon, hazelnut at butterscotch meron pa rin, Irish cream meron pa rin. Kung nagre-request ka ng double choco or kung ano pang flavor na gusto mo itanong, pwede mong i-PM yung ating mga sellers sa ating Kape ni Lola Trinidad Facebook page. Okay? At once again, sa mga pages na yan, pwede nyo pong makita ang direct blue link ng ating online shop. Ang ating next at last story na po pala ay galing naman dito kay aka Lance. Ayan, munti ko na mabanggit yung real name mo. So good evening daw, isa daw siya sa pinakamatagal nang nakikinig sa podcast and ngayon, siya naman ang mag-share ng kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Noong grade 11 po ako ay sa Dagupan City ako nag-aral. Sa UL to be exact. So University of Luzon sabi niya. Shout out daw sa mga classmates daw niya just in case nakikinig din sila sa ating YT ngayon, lalong-lalo na kay Tommy. Ganito po kasi ang nangyari. Nang nalaman po namin yung unang bugso ng COVID sa mundo, ay ginagawa pa nga po naming biro yun. Sabi ko nga po noon, Tommy, nababalitaan mo yung sakit na nagba-viral? Tingnan mo, aabot din sa atin yun. At di ko nga po alam kung bakit ko iyon nasabi na parang gusto kong mangyari sa bansa natin iyon nun. Meron pa po kaming ginawa na parang hazmat costume namin. Yung jacket na may takip sa ulo
with matching glasses and mask. At alam niyo na po siguro yung itsura nun. Sa aming classroom nagbibiro po kami noon tungkol pa din sa sakit na iyon na kunwari lahat sila doon ay nagkaroon at nahawaan na ng sakit. And then fast forward, nang makarating na nga po dito yung virus, Sir Red, sa bansa natin, bigla po akong napatigil at napag-isip-isip ko yung mga sinasabi ko. Tapos yung hazmat na gawa-gawa lamang namin ay nangyari talaga, lalo kapag nakikita namin sa balita. Halos lahat ng kaklase namin ay nahawaan kaya medyo kinilabutan din po ako dahil hindi ko alam na sa aming pagbibiro ng barkada ko ay magkakatotoo pala iyon sa hinaharap. Yun lang po, Sir Red, at maraming salamat. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Okay, so basically hindi po siya about mga paranormal o supernatural. So parang ito yung parang be careful what you wish for, di ba? O kaya yung parang kapangyarihan ng mga alam mo yun, may sa demonyong biro, sabi niya. Di ba ito nga yung sinasabi natin, guys, na minsan huli na talaga ang lahat bago natin ma-realize yung mga bagay-bagay. Kaya sabi nga natin kapag hindi lang kapag galit ka, yung kapag makakapagsalita ka na hindi maganda sa isang tao ay parang magiging effective or magiging totoo. Minsan kapag sa mga biro-biro lang, guys, sabi ko sa inyo na mamaya kasi kaya totoo yung sinasabi din ng ibang mga matatanda o yung mga nakatatanda na minsan pipigilan ka, hoy, mag-ingat ka o maghunos dili ka sa sinasabi mong yan at baka mamaya ay may demonyong makarinig sa'yo. Diba parang ganun yung lagi sinasabi ng mga nakatatanda eh. Diba parang mamaya kung sino man makarinig sa'yo dyan, magkatotoo yan. Diba kumbaga parang sabi nga nila, mag-ingat ka sa lahat ng sasabihin mo, lalong-lalo na kung talagang matalim yung dila mo, sabi nga nila. Dahil may chances talaga na ganyan. Pero alam mo, Lance, wag mo na lang din sisihin siguro yung sarili mo sa pagkakataon na iyon dahil talagang it's a global problem eh. Talagang naging problema to ng buong mundo. So wag mo na lang siguro ituro yung sarili mo na kung hindi mo sinabi ito, hindi din ba mangyayari, di ba? Hindi rin naman yan eh. Parang feeling ko rin naman kahit wala ka naman sinabi o kahit tumahimik ka lang dyan, di ba, hindi ka nagbiro, mangyayari naman talaga. Siguro ito yung isa sa mga tinatawag natin na pagtawag, di ba? Na kung ano nga ba yung pwede nating magagawa. Pagdating dito isang pagtawag na sana magsisi na kayo sa mga kasalanan ninyo, di ba? Dahil hindi naman din biro talaga, guys, yung nangyari sa atin, lalong-lalo na nung nagkaroon nga ng pandemic. Binago nito talaga ang hulma ng mga plano natin, binago talaga nito lahat-lahat ng mga dapat sanay nangyari. Kumbaga parang yung 2 years na nangyari or 2.5, 3 years na nangyari ito, parang alam mo yon yung ang laki nang nawala sa atin. Alam mo yon yung parang sa puntong ito, yung sinasabi ko sa inyo, yung parang natigil talaga yung mundo. 'Di ba? Na dapat sana tuloy-tuloy, ano kaya kung ano, 'di ba? Yun nga lang, syempre may mga kaibigan din tayo, kumbaga hindi ko rin naman po kailangang i-single out ito dahil totoo naman na may mga kamag-anak, may mga kapitbahay, may mga kaibigan tayo, kahit ngayon mga katrabaho ko before, 'di ba? Yung mga iba pa na nasa ibang bansa, 'di ba? Hindi lang 'yan, pati syempre yung mga ito rin, may alam din ako, kung hindi ako nagkakamali, yung mga kasamahan din natin dito sa industriya ng audio narration sa horror, mga kasama sa Philippine horror community na talagang naapektuhan, hindi lang apektado kundi talagang, alam mo yun, kinuha ng pandemya, di ba? Kaya talagang parang kapag iniisip ko tuloy yung ganito na nangyari, at least tayo, yung mga nakasurvive, di ba, parang ang swerte pa rin po natin. Magtutuloy-tuloy pa rin ang ikot ng mundo para sa atin. Pero para sa mga katulad niya, na mga hindi pinalad, na nakakaawa man talaga, di ba, pagdasal pa rin po natin. At sana wag na rin po mangyari yung mga ganito pang muli sa natin, di ba? Kaya ito, magsilbing aral sa'yo to, Lance, na wag ka na lang magbibiro, di ba, ng ganyan. Lalong-laro na kung halimbawang, alam mo na, yung medyo negative yung dating. So yan. Kaya halika rito, kutusang kaya kita. Dukutin ko yung pancreas mo. Maraming salamat, guys, sa inyong pakikinig ngayong gabing ito. Tuloy-tuloy lamang syempre ang pagpapadala ng inyong mga kwento. Once again, pahinga muna tayo. Sa next week,
Basta balik po tayo by December na. Alright? So salamat po sa lahat ng mga channel members, sa mga regular nating tigapakinig at yung mga maiingay dyan sa ating live chat sa premiere na ito. Tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid, HTV, positive. Love you guys! May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, 9:00 ng gabi. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.